Hi guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my vlog. So sa video natin ngayon guys, alam ko na marami sa atin ay nakakaranas ng depression dahil sa mga ola na hindi nila nababayaran or nabayaran. Mostly guys, sa atin, nakaka-receive tayo ng mga text blast, ng mga pananakot nitong mga agent ng mga ola na hindi nga natin nabayaran. Plus, kung ano-ano yung mga sasabi na doon, nakakasuhan doon ng stapa, makukulong daw, o di kaya naman ipapahiya sa social media, sa Facebook, kung saan-saan pa. Minsan nga guys, nag-i-email din yan sila sa mga email account na ginamit nyo dun sa OLA. At sa video natin ngayon guys, i-share ko sa inyo yung biggest breakdown ko noong 2023. Kung paano ako inatake ng depression ko dahil sa mga OLA. At ngayon guys, OLA free na ako. Siyempre guys, meron pa naman akong binabayaran ngayon ng mga loan applications tulad ni Bilis, Tala, J-Loan, SpayLater na hanggang ngayon guys, binabayaran ko pa din sila. Kasi medyo okay pa talaga sila guys, medyo okay sila na utangan. Compare dito sa mga loan shark guys na medyo nagka-problema talaga ako sa kanila nung time na hindi na nga ako nakabayad. Kasi sobrang laki ng interest plus hindi na kaya ng powers ko. Dahil 7 days defayment lang sila, 14 days defayment. Tapos, ang laki na agad ng kinikita nila sa'yo. Anyway guys, wala nang edit-edit to. Plus, naka-sleeveless lang ako ngayon. Kasi sobrang init dito sa loob. Sobrang init sa loob. Plus, sobrang init din dito sa labas. Kaya, nag-sleeveless na lang ako. At hindi ko na rin to i-edit kasi mag-share lang naman ako guys ng biggest breakdown ko noong 2023 bago ako naging OLA free. So, paano nga ba ako nabaon at nalubog sa OLA? Tapos ngayon, bumangon. So, ayun nga guys, year 2023, last year guys, nakilala ko nga si Tala. Actually, hindi talaga ako familiar sa mga loan applications. Wala akong idea sa mga loan applications. Hindi rin ako mahilig umutang sa mga online loan apps. At dahil wala talaga akong kalam-alam nun, then, itong kasing si Tala guys, text siya ng text sa akin na pwede nga daw akong humiram sa kanilang applications, approve na nga daw ako. So, nag-try ako since kailangan ko din ng pera nun. Then, na-approve nga ako dito kay Tala. So, meron akong loan application, meron akong loan amount sa kanya 2.5. Then, parang super okay talaga itong si Tala until now guys, gamit na gamit ko itong si Tala at nababayaran ko naman siya. Then dito nga guys, hanggang sa nakilala ko din si Bilis kasi nirecommend siya ng kaibigan ko. Sabi niya mas okay daw itong si Bilis kasi daw meron siyang 3 months installment hanggang 12 months. So yun, trinay ko si Bilis at na-approve din yung loan applications ko sa kanya. Bigla akong nari kasi guys, ako yung tipo ng tao na may business kasi ako. Ako yung tipo ng tao na gusto kong magkaroon pa ng puhunan in case parang gusto kong lumago pa yung business ko. So, nag-try din ako sa mga loan applications kahit hindi ako familiar. So, after ni Bilis guys, nasundan siya ni Pass Cash VIP, nasundan siya ni Mr. Cash, at nasundan na din, hanggang sa nasundan siya ni OLP. So far guys, nababayaran ko talaga sila. Last year, nababayaran ko yung mga yan. By that time guys, sobrang good payer talaga ako sa mga loan applications na to. Kahit sobrang lalaki ng interest nila. Nung time na yon, tong si Mr. Cash, kasi parang 3 days na lang, pwede na ulit ako maka-reloan sa nila. But then, nag-early payment nga ako. After nung yung early payment ko guys, bigla na lang akong na-reject. So, parang sobrang na-disappoint talaga ako. Then, by that time guys, 7 days ulit nung nire-apply ko, reject pa din siya. Hanggang sa na-reject na siya na-reject at hindi na nga ako naka-reloan. Ito kay Mr. Cash kung saan kailangan ko pa naman talaga ng pera nun. Then, so, dun pa lang sobrang na akong inis. Kasi nga kailangan ko talaga ng pera. After nun, nung dito naman kay Pass Cash BIP, okay naman totally kahit papaano, parang pang emergency talaga itong si Pass Cash VIP, kagaya din ni Mr. Cash, pero hindi siya kagaya ni Tala at ni Bilis na sobrang mas okay pa. Pero dito nga kasi guys, itong si Pass Cash VIP tsaka si Mr. Cash, 1 month repayment lang sila. Then yun, ayun, then after nun nag-reloan ulit ako kay Pass Cash VIP. Tapos, nag-early payment din ako, na-reject din ako after ng early payment, which is,
gaya din pala siya ni Mr. Cash na hindi pala pwede mag-early payment. So, yung time na yun, Diyos ko, kailangan ko talaga ng pera nung time na yun. Wala. Reject talaga ako. So, wala akong nagawa guys, kundi maghanap na naman ako ng ibang mga loan applications na pwede kong mahiraman since kakabayad ko lang type Passcash VIP tsaka kay Mr. Cash. Time na yun guys, no, nag-download na ako ng iba pang mga loan applications like Peso Ready, hanggang sa napunta na ako dun sa mga loan shark na hindi ko alam na 7 days repayment lang pala sila. Dun ako nag-start guys sa about sa tapal-tapal system. Then, ayun, pero good payer pa rin ako guys, no? 7 days, pinakaya ko talaga yan, pinag-ipunan ko. 7 days repayment, ang dami ko ng mga loan shark guys na na-download na halos 7 days repayment lang sila. Halimbawa yung tipo guys na meron akong utang sa loan shark 7 days. Tapos after 7 days, wala akong, kung in case na wala akong pambayad, magda-download na naman ako ng iba pang loan apps. Then mag-uutang ako para ipantapal ko dun sa isa pang loan apps na babayaran ko. Parang ganun guys, parang naging tapal-tapal system na siya. At doon na nag-start kung paano ako nabaon sa utang. That time guys, no, inatake na ako ng depression ko kasi sobrang hirap na yung tipong pati yung tindahan ko. Instead na dapat na mag-rise pataas, bigla na siyang bumagsak, lumubog. Halos wala nang laman yung tindahan ko dahil sa mga loan apps na to. Dahil dun guys, sobrang nabaon talaga ako sa utang, natake ako ng depression ko. Hindi na ako lumalabas ng bahay. Natatakot na din ako nung time na yun. Kasi nga, di ba mostly, di ba may nababasa tayo, halos napapanood natin sa mga TV na hinaharas nga daw ng mga agent ng mga OLA na hindi na nakapagbayad daw sa kanila. Even sa Facebook, pinapahiya daw sila. So, nung time na yon, gumagawa pa rin ako ng way para makapagbayad sa mga OLA. May mga halos na 1 lako pa nga yung cellphone ko na isa para lang makapagbayad dun sa OLA. Pero hindi pa din talaga sapat kasi sobrang laki talaga ng interest nila at parang hindi pa rin talaga sapat guys yung binabayad mo dun sa mga OLA. Hanggang sa yung time na hindi na nga ako nakabayad dun sa mga OLA, dun na nag-start yung mga pangaharas nila sa akin. Ilang beses din akong nakiusap guys sa kanila no na kung pwede ganito ko na lang bayaran kasi wala pa talaga ako at hindi ko na kaya. Pero ang hirap nilang pakiusapan kahit bumabagyo pa nung time na yon. Kasi nga guys, hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha yung gusto nila sa'yo. So yun yung talaga yung mga gawain ng mga agent ng mga OLA. Kahit siguro mamamatay ka na siguro or ma-aksidente ka or na-aksidente ka, hindi yan talaga sila makikinig sa'yo. Kasi nga hanggat hindi nila nakukuha or nababawi yung gusto nila, wala, hindi yan sila makikinig sa'yo. Yung time na yun guys, no, sobrang takot na takot talaga ako. Yung tipo na ayoko nang lumabas ng bahay, wala na akong ganang kumain, wala akong ganang kumilos, parang gusto ko na magkulong sa kwarto. Then, pati yung tindahan ko, halos napabayaan ko na sa sobrang takot ko, sa sobrang kahihiyan, sa pinasok ko talagang, sabi ko, bakit ako napasok sa ganitong sitwasyon? Yun yung tanong ko talaga nung time na yon. Tapos iyak na lang ako ng iyak, sa sobrang depressed ko talaga nung time na yon. Nung time na yun guys, no, hindi ko na talaga alam yung gagawin ko. Hanggang sa naisip ko na, kulang ba yung nakakaranas ng ganito o marami pa kami? So ayun, bigla sa Facebook guys, no, nag-search ako ng mga Facebook, ng mga victim, ng mga agent ng mga OLA. Nagbasa-basa ako dun guys, and ang dami kong natutunan. Nung time na yun, parang medyo natutunan akong lumaban. Hanggang sa naging okay na ako, sabi ko, o nga no, bakit ako matatakot sa mga agent ng OLA? Pera lang naman yung hiram natin sa kanila, hindi naman tayo nakapatay ng tao, mga yan. Kaya nung time na yun guys, no, kinausap ko yung mga contact referrals ko na ganito, if ever na may tumawag sa kanilang mga agent, i-block lang nila. Kasi in-explain ko naman sa kanila guys, at naintindihan naman nila ako. At para malabanan ko lalo yung depression ko guys, para wala na ako masyadong na-receive ng mga text sa mga agent, nag-turn off SIM talaga ako. 2 SIM ko guys, naka-turn off. So wala na akong na-receive ng mga text at mga tawag nitong mga agent ng mga OLA. Even yung Facebook account ko guys, no, nag-deactivate ako. 3 Facebook account ko din i-activate ko para
para lang magkaroon ako ng peace of mind kasi nga hindi ko na talaga kaya nung time na yun. So isang buwan ko din ginawa yun guys, no, at naging effective naman talaga siya guys. After ilang buwan guys, no, inactivate ko na yung messenger ko, pero yung Facebook ko guys naka-deactivate pa rin siya para hindi siya ma-search ng mga agent ng mga OLA. Kasi hindi ko na din iniisip nung time na yun guys, no, kung pinopost ba nila ako sa mga online buy and sell, yung mga dito sa mga lugar. Diba, mostly talaga gawain talaga ng mga agent ng mga OLA yan na mag-post ng picture mo dun sa mga buy and sell na ganito, magnanakaw ka daw, mga ganun. So, hindi ko na inisip yun guys, no. Inisip ko na lang yung peace of mind ko. So, yun, naging effective naman. Pero naka-deactivate pa yung Facebook ko. Yung messenger ko lang, yung naka-inactivate. So, yung dalawang SIM card ko naman guys, no, nag-turn on SIM na ako. Then, natuto na ako na hindi na makinig sa mga OLA. Kahit anong mga text blast pa nila yan. Ang dami pa din ng mga text na nagsip ko. Tawag pa din silang tawag. Kaya naman ang ginawa ko guys, nag-spam calls ako para hindi na ako makareceive ng text nila. Although nakaka-receive pa din ako ng text. Siguro maabot yata ng 700 plus yung tawag nila. Yun yung nakakatawa guys. Talagang hindi ka nila titigilan kahit na ilang buwan ka pang mag turn off SIM, then pag turn on SIM mo, andyan pa rin sila guys, hindi ka talaga nila titigilan. Pero nung time na yun guys, no, natuto na akong lumaban. Hindi na ako nagpakamanhid na ako sa mga text blast nila. Kahit ano pang yung mga pananakot nila through text, kahit ano pa yung mga sinasabi nila, kakasuhan daw ng stapa, makukulong, or whatever na pupunta daw sila sa barangay. Hindi na ako naniwala at hindi na ako nagpatinag kasi natuto na nga ako. At hindi nila yun magagawa kasi takot yung mga yan na lumantad in case na pupunta sa barangay. Takot yan silang lumantad yung pagkatao nila dahil for sure sila yung mas mapapaya kaysa sa atin. Kasi nga naman guys, no, pera lang naman yung hiram nasa kanila, hindi naman tayo nakatapak ng ibang tao or wala naman tayong na perwisyo. So babayaran naman natin sila in case na makaluwag-luwag na tayo, ganoon, di ba? So sa mga nakakaranas diyan ng depression guys, huwag kayong matakot. Harapin nyo yan guys. Naranasan ko din talaga yan before at ngayon nakaka-receive pa din ako ng mga text nila, pero hindi na ako naniniwala at hindi na ako nagpapatinag, hindi na ako nagpapatalo sa kanila. Parang nagiging manhid na lang ako, binabasa ko na lang pero hindi ko na siya pinapansin. Sabi ko, hindi naman to talaga totoo to kasi hindi naman nila talaga to magagawa kasi nga takot din naman talaga sila. And sabi pa nga nila guys, nung pupunta pa daw sa mga barangay, pero ilang days na hindi naman sila dumadating. Nakakatawa lang guys, di ba? So if I were you guys, huwag kayong maniwala sa mga text nila, huwag kayong matakot. Hanggang text lang yan sila, hanggang pananakot lang sila kasi gagawin talaga nila lahat ng makakaya nila hanggat hindi nila nakukuha yung gusto nila or hindi na nababawi yung gusto nila sa'yo. Although kausapin, pwede mo naman silang kausapin na ganito, ganun, if ever na wala ka pa talaga. Pero hindi lang talaga sila makikinig, no? So, wala tayong magagawa. Kaya, hayaan na lang natin, harapin na natin na papahiya tayo. Kasi, yung ipapahiya talaga tayo guys sa social media, totoo yan, ginagawa nila yan. At yung tatakutin tayo, ginagawa nila. Pero yung pagpunta na sa barangay or kakasuhan nga tayo daw ng stapa, hindi yan totoo kasi ilang beses na na-receive sa kanila pero hanggang ngayon wala pa rin ganap. Kaya kung hindi man kayo guys nakakabayad dun sa mga OLA na inutangan nyo dahil nga walang-wala na kayo at hindi nyo na kaya, huwag kayong matakot. It's normal na haharasin kayo, ite-text blast kayo. Huwag nyo na lang silang pansinin or kahit anong pang text nila, manhid na lang, magpakamanhid na lang kayo. Yun lang yung ginawa ko guys kung bakit ako medyo naging OLA free ngayon at medyo mas nafe-feel ko na talaga yung happiness compared nung dati na takot talaga ako. So sa mga nagtatanong guys, no, kung may makukulong ba dahil hindi nakabayad sa OLA, hindi, walang nakukulong. Kung hindi ka nakabayad sa OLA, hindi ka makukulong. Kung totoo man guys, no, na may nakukulong sa mga hindi nakakapagbayad sa OLA, edi sana 100,000 members ng mga OLA victim na yung nakakulong ngayon. At isa na ako doon. Pero hindi naman, walang ganap. Last year ko pa talaga hindi nabayaran nyo. At ngayon guys, OLA free na ako. So yun lang naman guys yung i-share ko sa inyo para at least kahit pa paano gumaan-gaan yung kalooban nyo na dahil lang hindi kayo nakapagbayad sa OLA, inahalas na kayo.
Yun, sana kahit pa paano meron akong na-share sa inyo. Kaya huwag kayong matakot. Fight lang guys. So ayun lang guys, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!